Habang tumatagal ay unti-unti nating napapansin ang mga nangyayari ngayon. Magmula sa nagdaang presidenteng kay Marcos Sr. hanggang kay Duterte ay kitang-kita na natin ang pagkakaiba ng kanilang pagpapatakbo na ating nasaksihan sa mahabang panahon ng politika sa Pilipinas dahil sa mga politikong may sariling interes. Isang dahilan kung bakit lumabas at naging presidente si Duterte. Lahat ng nangyayaring ito ay may dahilan. Anumang mensahe ang kanyang ipinakikita, ito ay dapat nating matutunan. Noon pa man ay nakakaranas tayo ng kawalan ng pag-asa sa mga politikong nagpapatakbo ng ating bansa. Halos karamihan ay hindi nyo ramdam ang serbisyo nito sa bayan, na patuloy pa ring mahirap ang Pilipinas dahil sa pananamantala sa korupsyon. Droga, na walang takot sa gobyerno na hindi nasusugpo ang problemang ito sa pagpapatakbo ng mga lumang politiko na mabagal ang pag-aksyon at hindi masolusyunan. Dahil sa pagtitiis ng ilang dekada at kawalan ng pag-asa ng taong bayan sa gobyerno, dahil walang magawa ang taong bayan sa mga nangyayari, tinanggap na lamang nila ang katotohanan na wala ng pag-asa ang Pilipinas. Dahil sa problemang kinahaharap ng ating bansa sa mga maling politiko na nagpapatakbo ng gobyerno, itaas na ang nagbigay ng daan upang lumabas ang taong ito na noon pa man ay kilala na ito na may tapang at malasakit laban sa korupsyon, droga at kriminalidad ng bansa. Sa pagpasok ng taong ito sa gobyerno bilang presidente ng bansa, dito na nagsimula ang lahat. Na nagkaroon ng katahimikan at takot ng masasamang loob sa gobyerno at ilang mga politiko dahil sa pagiging strikto nito sa pagpapatakbo. Dito ay unti-unti nagkakaroon ng pag-asa ang taong bayan sa gobyerno at ramdam nila ang tunay na pagbabago. Sa panahon niya, dito mo makikita ang mga politikong nagbabalat kayo na isa-isa mong nakikilala. Ang mga pagkatao ng mga lumang politiko na dumidikit at sumasama sa kanya bilang taga-suporta. Kung mag-iisip kang mabuti, may dahilan. Ang lahat ng nangyayaring ito, ang pagkapresidente ni Duterte ay isang dahilan para mailantad ang kamalian ng nagpapatakbo sa gobyerno dahil sa korupsyon, droga, kriminalidad, komunista at mga oligarko. Upang mapigilan ang paglaganap at paghahari nito sa kapangyarihan, si Duterte ang nagsilbing harang sa tuloy-tuloy nilang pang-aabuso sa kapangyarihan na ang taong bayan ang naapektuhan. Kaya si Duterte ang naging kakampi at sumbungan ng taong bayan sa bawat daing ng mamamayan. Ito rin ang nagbigay daan upang makilala ang pag-uugali at galawan ng mga lumang politiko. At mga paring Katoliko, makakaliwang grupo na kontra sa pagbabago ng kanyang pagpapatakbo. Bagamat 6 na taon lang ang pagkapresidente, natapos niya ito na may mataas na grado. Ngayon ay dito napapasok ang bagong administrasyon ni Marcos. Ang pagkapresidente ni BBM ay kagustuhan din ng itaas na mangyari. Dahil dito nyo makikita ang tunay na pag-uugali ng mga ito at kanilang naratibo sa politika at kapangyarihan. Una, sino ba ang ginamit ni Marcos upang matangay ito sa kasikatan ng matanda at pagkatiwalaan siya ng taong bayan? Diba si Duterte? Ngayon kumandidato siya bilang presidente para siguradong manalo ito. Kinuha niya ang anak ni Duterte na si Sara. At ganun na nga ang nangyari, sila na nga ang nanalo. Pero anong nangyari? Hindi pa nagtatagal, ginawan nila ng issue si Sara Duterte sa isang confidential fund para ma-impeach ito. Ngayon dito nyo na makikita at makikilala ang pag-uugali ng mga ito na napaghahalata ang mga kinikilos, na nagpapakita ng dahilan na hindi sila pumasok sa politika para magsilbi sa taong bayan kundi sa pangsariling interes sa pumumulitika dahil sa kapangyarihan. Ngayon, sino ba ang pinababagsak ng administrasyon ngayon, di ba? Ang mga Duterte? Sino ba ang kalaban ng makakaliwang grupo at dating kalaban ng mga Marcos sa politika? Dilawang politiko at mga paring Katoliko na isa sila sa mga nakikiisa laban sa gobyerno. Di ba ang mga Duterte rin? Ang naglantad sa mga ito kung anong klaseng mga pagkatao at naratibo ang gustong mangyari ng mga ito, kaya sila nag-iingay palagi sa gobyerno ang maupo muli ang kanilang mga kaalyado at mapa sa kanila muli ang kapangyarihan ng gobyerno. Kung inyong mapapansin, nagsanib puwersa sila lahat upang pigilan ang pagbabalik ng mga Duterte sa gobyerno. Kaya yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging presidente. Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige mag-agawan na kayo. Wala namang eleksyon eh.
na ito ang kanilang kinatatakutan. Ang administrasyong Marcos rin ang ginamit ng itaas upang ilantad ang kabulukan ng pagpapatakbo ng gobyerno natin. At pagsamasamahin ang mga trapong politiko sa mata ng taong bayan na nagbibigay ng dahilan upang itatak sa ating mga pag-iisip ang katotohanan. Na kaya tayo hindi umuunlad at walang pagbabago ay dahil sa mga ganitong uri ng mga politiko na nagpapatakbo sa gobyerno na sinasampal na tayo ng katotohanan kung sino-sino ang mga politikong ito na may pangsariling interes lamang at hindi sa taong bayan. Kung inyong mapapansin, alam nyo, at alam natin lahat na hindi tayo nagkakaisa bilang Pilipino, kahit halos karamihan ay mga miyembro ng Katoliko na hindi naman tayo nagkakaisa, na ginagamit din itong dahilan sa pamumulitika ng ibang pari upang maniwala kayo at makiisa kayo sa kanilang naratibo. Hindi nyo ba napapansin bakit lumabas at nanalo ang taong ito sa pagkasenador? Na alam naman nating malabong manalo na panghuli sa karera ng pagkasenador. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ginamit siya ng itaas at ang kanyang relihiyon na may pagkakaisa sa kanyang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo upang magbigay ingay at boses ng taong bayan laban sa mga politikong nagpapahirap sa bayan at mapagsamantala sa kapangyarihan. Na ang samahan ngayon ni Rodante Marcoleta ang nagsilbing tagapagtanggol ng ating bayan na malaking papel ang kanilang ginagampanan ngayon sa ating bansa. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang pangkikising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagre-reklamo. Nabigyan ba ng maleta? Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Na ngayon ay nangyayari na. Sila ngayon ang nagsisilbing harang upang pigilan ang mga politikong ito sa masama nilang mga naratibo, sa politika at kapangyarihan ng mga trapong politiko at mandarangbong sa gobyerno. Dahil kung wala ang mga ito, sino sa tingin ninyo ang lalaban at mag-iingay laban sa administrasyong Marcos na isa sila sa nagbibigay ng lakas ng loob sa taong bayan upang lumaban? Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.